The title of our preaching for today is The Light and the Salt of the Word. From the book of Matthew, chapter 5, verse 13 to 16. Amen. So, explore the believer's dual identity as a salt and light. It emphasizes our distinct purpose to positively influence a decaying world by preserving truth. So sa first pa lang, explore the believer's dual identity. So as a salt and light. So doon po sa verse sa Matthew 5:30 identity. So ang sabi po doon, kayo ang asin ng mundo. So direct na sinabi ng Panginoon, tayo, kayo, ikaw. Ngunit kung mawala ang lasa ng asin, paano muling maibabalik ang alat nito? Wala na itong pakinabang pa, kundi itapon at tapak-tapakan ng mga tao. So, dun po sa introduction natin is explore the believer's dual identity as a salt and light. So, doon pa lang po. So, verse 13 talagang sinabi na ng Panginoon, kayo ang asin ng mundo. So, sabi nga niya doon, you are the salt of the earth. Doon pa lang is talagang maano na natin yung ating identity as a salt and light. Sinabi ng Panginoon yung direct sa atin. Amen. So, explore the believer's dual identity as a salt and light. So, it emphasizes our distinct purpose to positively influence a decaying world by preserving truth and showing the love of Christ and directing glory to God. Amen. So lahat naman po talaga ng gagawin natin ay ang maluluwalhati ay ang ating Panginoon. Even our good works is only Jesus Christ ang maluwalhatian. Amen. So, isingit ko lang din po yung verse 5, 1 to 12. Yung po yung the kingdom character. So, dito po natin makikita from verse 1 to 12, yung mga karakter ng the character of the kingdom. From the verse 1, we start from the verse 3, sabi nga, pinagpapala ang mahihirap sa espiritu sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Verse 4, pinagpapala ang mga nagdadalamhati sapagkat sila ay aaliwin. And verse 5, pinagpapala ang mga maamo sapagkat mamanahin nila ang mundo. Amen. So verse 6, pinagpapala ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila ay bubusugin. Pinagpapala ang mahabagin sapagkat sila ay kahahabagan. Pinagpapala ang may pusong dalisay sapagkat nakikita nila ang Diyos. Amen. So now, verse 9, pinagpapala ang mga mapagpayapa sapagkat tatawaging silang mga anak ng Diyos. Then verse 10, pinagpapala ang mga inuusig alang-alang sa katwiran sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Pinagpapala kayo kung inaalipusta kayo at inuusig ng mga tao o pagsasalitaan ng lahat ng uri ng mga masasama ng bagay at pawang mga kasinungalingan ng dahil sa akin. So the last verse, magsaya kayo at labis na magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit sapagkat sa ganitong paraan inuusig ng mga tao ang mga propetang nabuhay nung bago pa kayo. Ito po yung mga kingdom character na
Supposed to be po, kasama to sa lesson, but we start from verse 16 kasi nandito po tayo sa soul and lesson. Amen. The first one po is the mandate. Ito po yung kautusan, atas, or command. So dito po napapaloob yung sinabi ng Panginoon na you are the salt of the earth. Kayo ang asin ng mundo. So this is from the Matthew 5 verse 13. Sabi nga niya, kayong mga tagasunod ko ang nagsisilbing asin sa mundo. Then you are the salt of the earth. So ito po yung isang ano niya dito sa Mark 9:50, ang asin ay mabuti, ngunit kung mawawala ang pagkaalat nito, paano ito mapapaalat muli? So, taglayin ninyo ang asin sa inyong mga sarili at magkaroon kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Amen. So, itinuro ni Jesus na dapat taglayin ng mga mananampalataya ang katangian ng asin. Ano po ba yung katangian ng asin? Init. Ano nga po ba yung kataglaya, ay yung ano nga po ba yung layunin ng asin sa ating buhay? So, ang asin po ay nagpapakita, ito po yung sumisimbolo. Sumisimbolo or nagpapakita ng kabutihan at dalisay at namumuhay ng mapayapa sa isa't isa. So sabi nga po, kung mawawala yung alat, ano nga po ba ang mangyayari? If we apply to ourselves, ang asin po ay yung nagagawa nating kabutihan. Yung dalisay at namumuhay ng mapayapa. Yung po yung asin. So pag nawala talaga yung alat ng asin, so hindi na po muling maibabalik yun. Yung totoong asin, pag yan natubigan, so wala na pong lasa. Wala na pong lasa. Hinding-hindi na maibabalik yung alat ng asin. So ganun din po, if we apply in ourselves, if patuloy tayong gumagawa ng kasamaan, nagpapatuloy tayo sa kadiliman, ano pong mangyayari? Ano pong mangyayari? So, ganon po ang asin. Once na nawala yung alat, hindi na muling maibabalik. Kasi matutunaw na siya, otherwise, itatapon na lang. But for us, if mananatili tayo sa kadiliman, sa paggawa ng kasamaan, may pag-asa pa po. If ilalapit mo, isusurrender mo kay Lord lahat ng kabigatan mo or yung dinadala mo or yung hindi nakakalugod sa ating Panginoon. Surrender everything to the Lord at siya na ang bahala. Ganun po ang simbolo ng asin sa ating buhay. Na dapat hindi maalis yung alat. Dapat nandun palagi yung alat. Na, sabi nga, ang asin ay nagpapakita ng kabutihan at dalisay at namumuhay ng mapayapa sa isa't isa. Kung mawala ang alat ng asin, ay wala na itong silbi. So, we try our best na kung may lumalapit sa atin to help us na para mawala ka dun sa kinalalagyan mong kadiliman, try na sumunod or try na
isurrender mo kay Lord lahat. Kasi para bumalik yung asin. Asin. So, taglay ng asin ay ang katangian ng asin, taglayin ang katangian ng asin. Nasabi nga, have salt in yourself. Na palagi dapat tayo ay may asin. Asin, that is the meaning of yung mga good works natin, yung mga kabutihan natin, na dapat hindi nawawala. Amen! So, ang asin ay sumisimbolo sa kadalisayan at nagbibigay lasa sa ating mga pagkain. Amen! So, totoo naman po, ang asin, nung unang panahon ay ginagamit yan pag-preserve sa mga pagkain. Without the salt, talagang masisira ang pagkain. Especially the meat. Ginagamit talaga ang salt. So, if we apply in our life or sa ating mga sarili, bilang isang mananampalataya, ay dala-dala natin yung isang mabuting impluensya. Isa po ito sa meaning ng asin, good influence to others. Yung mabuting impluensya sa kapwa natin na kahit saan tayo magpunta ay dala-dala natin. So, di po ba napakahirap talaga if you are a bad influence to others. Dapat maging good influence tayo para manatili yung asin sa buhay natin. Amen! Sabi nga, be at peace with one another. Na sa mamuhay ng may kapayapaan means iwasan kung ano man yung mga hindi nakakalugod sa Panginoon, especially yung mga gulo. Nakakagulo or nakakasira ng buhay natin or ng ibang tao. So, ang ano doon is, be a good influence to others. Yun lang naman po ang gusto ng ating Panginoon. Kaya para manatili yung asin sa ating buhay at huwag mawalan ng alat. So, kapag tayo ay nawalan ng sigla, ito na po yun. Once na nawalan yung alat, para tayong nawalan ng sigla sa ating pananampalataya. So, lahat po yun, magiging mahina. Pag yung asin, yung alat ng asin sa ating buhay ay nawala, pati yung paglilingkod mo kay Lord ay manghihina. Especially your faith, maghihina din po yan. Na dapat meron ka ng faith na kasinlaki ng buto ng mustard seed, pero maaari pa rin pong mawala yun if your soul is gone. Amen. So, kapag tayo ay nawalan ng sigla sa ating pananampalataya at tumigil na tayo bilang isang good influence, so it means pati yung paglilingkod natin kay Lord ay tatamarin na rin tayo. Wala na tayong sigla. So one day, makikita mo na yung sarili mo na nasa ibang ano ka na. Hindi ka na naglilingkod, umaalis ka na dun sa panambahan mo. So yun po, ang nagagawa ng asin sa ating buhay. Tayo ay magiging katulad ng asin na nawalan ng alat or lasa at hindi na mapapakinabangan. Kaya naman dapat yun ay kaya naman tayo ay dapat magsilbing good influence sa ating kapwa. So, yung mga dapat na itigil, alisin, especially yung mga chismisan, yung gossip, yung paninira, yung pangbibintang, dapat po wala na yun. Para manatili yung ating good influence sa ating kapwa. Para magkaroon ng asin at manatili ang asin sa ating puso. Amen. So, ito po yung preservation. Ito po yung napapaloob sa
You are the salt of the earth. Yung preservation. Preservation means an ancient word. Salt was primarily used to prevent meat from the decaying. So, nung unang panahon po, ginagamit nila ang asin to preserve the meat para maiwasang masira or mabulok ang mga meat. Kasi po nung unang panahon, di pa naman uso ang mga ref. They just use the salt para i-preserve ang mga pagkain. Nung unang panahon, ganun po ang pag-preserve nila ng pagkain. So, para maiwasan yung pagkasira at mabulok ng mga karne. So, Christians are called to be a moral preservative, pushing back against the decay and corruption of sin in our culture. So, yun po yung ating preservation. Yung kailangan po na ma-preserve yung ating even our faith, na kailangan nandun din yung preservation to do good works. Amen. So, second po is flavor. Flavor, salt enhance the flavor of our food. So, yung pong asin ay nagbibigay lasa sa ating mga pagkain. Without the salt, kulang po ang lasa. Iyan po yung pangunahing ginagamit nung unang panahon ay ang asin. Sa pagpapalasa, even now, without the salt, hindi magiging maayos ang lasa ng templa ng pagkain na niluluto mo. Especially, pag mga soup, kailangan talaga ang asin. So our lives should make the truth of the gospel attractive. So, creating a spiritual thirst in others for the living water that only Jesus provides. So, kung ang asin daw po ay nagbibigay lasa sa pagkain, tayo naman ay tinawag upang magdala ng kagalakan, pag-asa at kapayapaan sa ating mundo. So, yun po yung asin. Without the salt, hindi tayo nakakapagbigay ng kagalakan, pag-asa at kapayapaan sa ating mundo. Kung walang asin, kung nawalan na ng lasa ang asin, hindi po natin ito lahat may ibigay. Without the salt, walang kagalakan, walang pag-asa, at walang kapayapaan na magaganap, na mangyayari, or hindi natin ito pwedeng ibigay sa ating kapwa. Amen. So, letter C, the danger of compromise. Jesus warning us that if the salt lost its saltiness, if it become useless. Yun na nga po yung sabi ko kanina, sa ating buhay, bilang isang mananampalataya, if mawala na po yung asin, or yung ating spiritual seal, yung pong kasigasigan, or yung ating pagkasigasig sa ating pagsiserve kay Lord, or yung ating commitment sa ating Panginoon, we become ineffective in our purpose. Mawawala na po lahat yung bisa ng ating layunin na makapag-share or makapag-serve sa ating Ama. If the salt ay mawawalan na po ng bisa yung ating pagsiserve kay Lord. Parang asin din po yan. If natunaw na yung asin or nawala na yung alat ng asin, is useless. Hindi na po magagamit. Kaya po, kailangang manatili na yung asin ay nasa dry place para hindi siya mawalan ng lasa. Also, if we serve God, na kailangan po, hindi mawala yung bisa ng pagsiserve natin kay Lord. Manatili yun. Amen.
So, sabi nga po, have a salt in yourself. Sabi, magkaroon kayo ng asin sa sarili na dapat hindi yun ang nawawala. Dapat, kasi po, napaka-importante niyan. One of our identity na ibinigay ng Panginoon is salt. So, dito na po tayo sa second, is the identity. Ito po yung isa sa pagkakakilanlan na ibinigay ng Panginoon para sa kanyang mga anak. So, you are the light of the world. Ito po yung pangalawa na identity. Kasi nga, salt and light as the identity of the whole world. Amen. You are the light of the world from the book of Matthew, verse 5 to 14. Just as Jesus is the ultimate source of light for humanity. So, we proceed to book of John, chapter 8, verse 12. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao at sinabi, "Ako ang ilaw ng mundo, ang sumusunod sa akin ay hindi na maglalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng liwanag ng buhay." So napakalinaw po, sabi ng Panginoon, siya ang ilaw ng mundo. Ang sumusunod sa akin ay hindi na maglalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng liwanag ng buhay. So, very clear, church, na once na tayo ay nag-obey sa Kanya, na once na tayo ay sumunod sa Kanya, and we serve Him, na talagang yung pagsiserve natin ay walang pakundangan o walang doubt, totoo na sisilbihan niya tayo. O, napakalinaw po ng promises ni Lord. Ang sumusunod sa akin ay hindi na maglalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng liwanag ng buhay. Amen. So if we are there in the darkness, hahanguin at hahanguin ka ng Panginoon going to the light. Kasi siya yung liwanag. So the darkness, na kung ilang taon ka na doon na ginapos ni Satan sa kadiliman, nandito si Lord. Ang promises ni Lord, sumunod ka lang sa Kanya at hindi ka na maglalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ka ng liwanag ng buhay. Napakalinaw po. So bakit marami pa rin ang nag-i-enjoy sa kadiliman? Bakit marami pa rin na kahit alam nilang mali, nandun pa rin sila sa kadiliman? Napakalinaw. And si Lord, nandyan ang kamay ni Lord. Anytime, kayang-kaya kanya, pwede kanyang i-lift up, alisin doon sa kadiliman. Kasi napakalinaw na sabi niya, hindi ka na maglalakad sa kadiliman. Bagkus, magkakaroon ng liwanag ang buhay mo. So, it's a big lesson, this Bible verse from John 8:12. Napakalinaw. Kung isa ka man sa may nilalakarang kadiliman sa mga oras na ito, this Bible verse is for you. Napakalinaw. Hindi ka pababayaan ni Lord na malugmok sa kadiliman, bagkus kukunin at kukunin kanya going to the light. Palilinawin niya ang buhay mo. Pasasaganahin pa niya ang buhay mo. So, sino pang may ayaw nitong verse na to? Di po ba? Ito yung verse na napakalinaw. Kaya, kung meron man dito, ito po ay para sa inyo. Bigay ng Panginoon. Just read and meditate. At talagang magkakaroon to ng effective sa buhay mo. Magkakaroon to ng pagbabago sa buhay mo. Amen. So, napapaloob po dito yung visibility, yung kakayahang makita or yung madaling makita. Just as a city set on a hill cannot be hidden, a genuine follower of Jesus will be visible
So nakikita ng lahat, ihinalin tulad ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang bayang nakatayo sa burol na hindi maitatago ang ating buhay, na hindi maitatago. So itong bahay pong ito ay nakatirik sa pinakamataas na burol. So hindi naman talaga na ito yung nagsisilbing ilaw na hindi pwedeng itago kanino man. Lantad, kitang-kita talaga ng lahat. So it means this is the light na nagbibigay sa atin ng liwanag. Ang ating buhay ay dapat lantad at kapansin-pansin sa pamamagitan ng mabubuting gawa. So it means po, dapat nakikita sa atin yung ating good works. Yung ating mabubuting gawa. Na hindi natin ito kailangang takpan at hindi natin ito kailangang itago. Kailangan nakikita yung ating mabubuting gawa. Amen. In ancient time, cities were built on ground for safety and visibility. Amen. So, this metaphor is illustrate that true faith cannot remain secret or private. It naturally stand out and influence the culture. So, napakalinaw po na dapat daw yung ating totoong pananampalataya ay hindi dapat sikreto. At hindi din to private, na kailangan po ito ay nakikita o yung ating mga gawa ay nakikita ng kapwa natin. Yung ating influence, good influence sa ating mga kapwa, dapat ay nandoon din po yung good works. Amen. So, reflection, Christians do not produce their own light. So, hindi po tayo ang mismong nag-produce ng ating ilaw, kundi ang ating Panginoon. So, once na naging good influence ka at once na nakikita sa iyo yung good works mo, doon tayo bibigyan, doon tayo magliliwanag kasi the light is from our Lord Jesus Christ, hindi galing sa atin. We are not the one who produce our light, kundi ang ating Panginoon. Amen. So, reflecting the true light of the world, which is Jesus Christ. So, yung pong liwanag ng Panginoon sa paggawa natin ng mabuti ay nagre-reflect sa ating mga buhay. Doon nakikita, ang ilaw ay nagbibigay sa atin ng liwanag at tamang direction. So of course, if your place is dark, kung nasa kadiliman ka, so may liwanag po ba para magawa mo yung kabutihan? Hindi po ba, di ba? No direction at all if you are in the darkness. Dapat nandun ka sa liwanag para may ilaw na nagbibigay sa iyo ng direction, good direction. Amen. Kaya nga daw, dapat ang ilaw ay hindi itinatago sa ilalim, kundi inilalagay sa ibabaw ng patungan para tanglawan ang lahat ng nasa bahay. Amen. The light. Ang ilaw po hindi itinatago sa ilalim ng lamesa. Hindi itinatago sa ilalim ng upuan. Bagkus, inilalagay ito sa ibabaw para tayo ay magkaroon ng ilaw. So it means, ang lahat ng ginagawa nating good works dapat ay nakikita ng kapwa natin, hindi para tayo'y papurihan. Makita ng kapwa natin ang ginagawa ng ating kabutihan as a model.
Pero ang kapurihan po sa ating mga good works is not for us. Kay Lord lang po lahat ng kapurihan na ginagawa natin. Ang kabutihan ginagawa natin, si Lord lang po ang mapurihan. Amen! So, kung ang ilaw po ay nasa ibabaw at hindi natin tinatakpan, so makikita po ng lahat ang liwanag. So, ginagamit tayo ng Panginoon pag tayo yung gumagawa ng kabutihan sa ating kapwa. So, it means, ginagamit tayo ng Panginoon na magsilbing gabay sa mga taong naliligaw. So, kung andun yung liwanag sa buhay mo, kung nandun yung ilaw sa puso mo, makikita yan ng Panginoon. So, God use you para sa ibang tao. Gagamitin ka ng Panginoon para magsilbing ilaw sa kapwa mo na may mga kabigatan or may mga dinadalang problema. Ikaw yung magsisilbing gabay as a light. Sabi nga, kayo, ang ilaw ng mundo. So, dapat ginagamit tayo ni Lord para magsilbing gabay sa ating kapwa. So, hindi naman natin, kasi po itong lesson na ito is in-address ni Lord, especially sa mga believers. So, what we will do, church? Dapat, tayo yung magsilbing gabay o tayo yung tumulong sa mga unbelievers na nasa kadiliman. Tayo yung ginagamit ni Lord para magkaroon ng liwanag ang kanilang buhay. Amen! So, Book of Luke, chapter 8, verse 16. Ito po ay supporting verse po ng verse 15. Ngayon walang sino man na kung kanyang sisindihan, ang ilawan ay tatakpan ito ng mangkok o ilalagay ito sa ilalim ng kama. Sa halip, ito ay ilagay sa patungan ng ilawan upang ang lahat ng papasok ay makakita ng liwanag. So yun na po yung inano natin na dapat yung ating ilaw ay hindi tinatakpan. Ilalagay ito sa place na makikita ng lahat ang liwanag. Kasi kung walang liwanag, so mananatili po tayo sa kadiliman. Amen. So, we proceed to number 3 po, yung application. This is from the book of Matthew, chapter 5, verse 16. Sabi po dito, let your light shine. Kung yung una po ang sabi nga, you are the salt of the earth. And yung second po ay, you are the light of the world. So ito po yung binigay sa atin ng Panginoon as a identity na pagkakakilanlan sa atin. Without these two, salt and light, ay siguro po mahirap makita sa atin yung pagkakakilanlan without the salt and the light of our life. So we proceed to let your light shine from the Matthew 5:16. Ganon din ang dapat ninyong gawin. Pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo at papurihan nila ang amang nasa langit. So also this verse is good works. Yung ating mga mabubuting gawa. Amen. So, 1 Peter chapter 2 verse 12. Dapat kayong magkaroon ng mabubuting pamumuhay sa gitna ng mga hintil, sa gayon, kung magsasalita sila patungkol sa inyo bilang gumagawa ng masasamang bagay, mapagmasdan din nila ang inyong mabubuting gawa,
mabuting ginagawa at papurihan nila ang Diyos sa araw ng kanyang pagdating. So napakalinaw po sa verse, even in the verse 16, at dito po sa 1 Peter 2:12 na sa ating ginagawang kabutihan, hindi tayo ang dapat mapapurihan. Kundi si Lord lang po yung dapat papurihan sa ating mga ginagawang mabuti. Yung ating pong ginagawang mabuti, that is only para makita ng kapwa natin. But to glory, yung glory ay hindi po para sa atin, kundi para sa ating Panginoon. So, John 15 verse 8, sa ganito ay naluluwalhati ang aking Ama, na kayo ay namunga ng marami, na kayo ang aking mga alagad. So, magkakaparehas talaga ang sinasabi ng tatlong verse. Si Lord lang ang papurihan sa ating mga ginagawang kabutihan. So, sabi nga po, no hidden lamp. Na kailangan, yung liwanag ay hindi mo tatakpan. Yung liwanag ay hindi mo itatago. Dapat po yan nakikita. Dapat po yan nasa lugar na mataas para tayo'y makakita ng liwanag. Then, ito po yung B, the impact of good works. Jesus clarifies that letting your light shine. So, kailangan po na hayaan natin na yung ilaw natin ay magliwanag. Huwag nating takpan, huwag nating itago. Kasi once na yung ilaw natin ay nagliliwanag, marami po tayong masisave na kaluluwa. Marami po tayong masishiran na mga kapatiran ng ating ilaw. Kasi kung mananatili yung itatago natin yung ilaw na yan, mas marami pong mapapahamak. Kailangan makita yung ilaw para mas maraming maliwanagan at magkaroon din ng ilaw sa buhay. Amen. Means displaying your faith. Your tangible good works. So, dapat po nakikita yung ating pananampalataya. Nakikita yung ating good works ng ating mga kapwa. Kasi, kung ang nakikita sa atin ay puro kasamaan, sino po kaya ang lalapit sa atin? Few have, but not all. Pero kung ipakikita po natin na yung liwanag, mas marami tayong mai-encourage na kapwa, na kapatiran, or mas marami tayong masisave na kaluluwa. I-believers man yan or unbelievers, mas maraming magkakaroon ng liwanag or ilaw sa kanilang buhay. Amen. So, yung good works, yun daw po ang layunin, good works, ang layunin ng ating pagiging asin at ilaw ay hindi upang papurihan tayo sa ating ginagawang kagalingan. Kundi ang mapapurihan lang po ay ang ating Panginoon. Remember, church, si Lord lang ang papupurihan, si Lord lang ang sasambahin, hindi tayo. Yes, we have a good works always. Pero hindi tayo ang dapat papurihan. Yung pag-awit mo dito kasi napakagaling mo, no? That is only for Jesus ang kapurihan. Yung pagtayo mo dito kasi magaling kang maghayag, no? Hindi yan para sa iyo. Kundi para kay Lord yan. So, hindi tayo maging proud na pinupuri ka ng kapwa mong magaling. No? Dapat, si Lord lang. Always say, glory to God. Hindi natin pwedeng kunin yung kagalingan ng Panginoon o kapurihan ng Panginoon. Ang makita lang po sa atin ay yung
good works natin. So, pagluluwalhati sa Ama, ang layunin ng ating mabuting gawa ay para luwalhatiin ang ating Ama. Ang lahat ay ang kapurihan para sa ating Ama. Amen. So, see the ultimate goal. Ito na po yung bringing glory to God. Ito na po yung tinatakel din natin ngayon. So, pwede po nating i-apply dito yung seasoning. Dapat manatili yung alat at lasa ng asin. Illuminate, dapat panatilihin nating magliwanag ang ating ilaw. Then, deterring decay, so dapat yung negativity, gossip, or hopelessness around you ay wala na dapat lahat yun. Yes. Ang pagiging asin at ilaw at paggawa ng kabutihan ay madali. If you do good works, madaling gumawa ng kabutihan. At madali din yung iba makagawa ng kasamaan. Kasi nasa tao lang po 'yan. Pinipilit mong maging mabuti ka, pinipilit mong maging maayos ka, pero the discouragement is always there. Minsan, ready ka na, dadating yung pag-discourage sa'yo. So ako po minsan, how many times? Discouragement, yung pinagbintangan ka, yung pinag-isipan ka, naranasan ko po lahat yan. But, sa gabi, iniiyak ko lang kay Lord. Nilalapit ko lang lahat kay Lord. Kasi, sabihin ko man sa ibang tao, nobody can help me. Kung si Lord lang. Kay Lord lang ako lumapit. Na yung time na dapat andun yung gawain na bigla kang i-discourage, talagang kung mahina ang kapit mo kay Lord, hindi ka natutuloy. But, ilang beses po yun nangyari sa akin. Especially yung pagbintangan ka. Inaabot po ako dyan ng stress, pero si Lord, hindi niya ako pinabayaan. Yung pinagbintangan ka na hindi mo naman iPhone 15 Pro Max charging. Ilapit ko po kay Lord yan. Kaya nung ginagawa po itong lesson ko, miyak talaga ako kasi it's me. Ako to. So, si Lord, lahat yung nagpalakas sa akin. Yung discouragement, yung inakusahan ka, yung pinagbintangan ka, pinag-isipan ka, nilapit ko po kay Lord lahat yan. At ito yung sabi ko, hindi ako pupunta sa church because of the people. I'm not pleasing people. Pumunta ako dito to please God. To pleasing God. Iyon po yung pinanlalaban ko sa sarili ko. Kahit na masakit. Pero, ano po yun from last month, talagang I'm very stressed po. Pero, thanks God kasi may ilaw at asin sa puso ko. So, nanatili din yung lakas, yung protection ni Lord, yung love ni Lord. Pero talaga pong, kung hindi ka malakas, kung hindi ka kakapit kay Lord sa stress na naranasan ko, siguro po, hindi ko na alam. I'm crying every night to Lord, to God. Sa mga nararanasan ko, but thanks God, nung nagpipray ako, si Lord nagbigay nito sa akin, asin at ilaw. Nung magkaroon ako ng ilaw na nagpalakas sa aking buhay, na nagpalakas sa aking puso, na nagpalakas at nagpatatag lalo sa aking pananampalataya. So if not, siguro po hindi nyo na ako kasama ngayon dito. Kung nga po, sabi ko nga, I'm not pleasing people. I'm pleasing God. So wala po akong pakialam sa mga tao. Kahit nasasaktan ako, kahit nadudurog na yung puso ko,
si Lord pa rin po yung pinag-please ko. So tama po talaga yun. Magkaroon ka ng ilaw at asin sa puso mo para manatili yung good works sa buhay mo. Kung hindi, mananatili ka or babagsak ka sa kadiliman. Mawawala yung asin sa buhay mo, sa puso mo. So, I really thanks God kasi bawat lesson na ibinibigay niya sa akin is yung nararanasan ko sa buhay ko. Lahat ng binibigay niya sa aking lesson ay yung nagpapatatag sa akin, nagpapatibay sa akin na tumalikod sa Panginoon. But, yung nga, nandito lang ang Panginoon na nagbibigay liwanag sa buhay mo at muling hindi ka nalalakad sa kadiliman. Amen. So, yung nga pong ilaw, yung asin na nagdadala, na nagdadala ka ng kabutihan at pagmamahal sa iyong kapwa. Then ilaw ang gumagabay ka at nagpapakita ng katotohanan sa iyong kapwa. What is the importance of salt and light in our life? Di po ba napakahalaga ng ilaw at asin sa ating buhay? Yung maging asin ka sa kapwa mo at maging ilaw ka sa kapwa mo ay napakalaking halaga din po. Yung minsan, kaya iingat din po tayo na minsan ma-open natin yung kapwa natin kasi hindi natin alam minsan yung pinagdadaanan niya. So, kailangan po nag-iingat tayo. Use always your salt and light para hindi tayo maka-open sa kapwa. Minsan kasi hindi mo alam, ang bigat na ng dinadala ng tao, pero may ginawa ka pa, may sinabi ka pang hindi nakakatuwa. So, lalo mong pinabigat yung kalagayan, yung dinadala ng kapwa mo. Kaya nga po minsan, be aware po tayo sa ating pagtrato sa ating kapwa. Kailangan yung salt and light natin ay palaging nandun. Na sabi nga, na hayaan mo na magliwanag yung ilaw mo para ito ay makita ng kapwa mo. So, minsan pag nakikita nila yung liwanag sa'yo, yung kabutihan mo, lalapit at lalapit sa'yo yan. Mag-share at mag-share sa'yo yan nung nararamdaman niyang kabigatan. Ay kung nakikita ka, pagpasok mo pa lang dito ay nakita ka na yung face mo ay hindi na maayos, lalapit ba sa'yo yung tao? Share ba niya yung kabigatan niya? No? Mag-aalangan din yun. So, kailangan po, mag-iingat din po tayo to treat to others. Amen. Light overcome darkness. It's represent to stand for truth. So, ito po yun. Na kailangan, nag-i-stand tayo sa katotohanan. Hindi yung kasinungalingan. Kasi, if we stand for truth, it means nandun tayo sa liwanag. It means, mayroon tayong ilaw at asin sa ating buhay. So, it means na hinahayaan nating magliwanag yung ilaw natin sa buhay. Amen. Guiding us also na mamuhay sa tamang landas at bilang isang tapat na mananampalataya. So yun, ginaguide din po tayo bilang isang tapat na mananampalataya. Di po ba, napakasarap mamuhay. Pag wala ka ng kabigatan, wala kang kaaway, walang galit sa'yo, napakasarap mamuhay. Yung talagang nakikita mo na nagpo-focus ka na kay Lord. So napakasarap mamuhay ng ganun. Yung po mga yung ginagawa sa iyo, yung pag-aakusa sa iyo, pagbibintang sa iyo, give it to the Lord everything. At si Lord ang bahala. Ganyan na po ginagawa ko. Hindi na ako yung dati na lalapitan kita, kukomprontahin kita, no? Ako po ngayon, talagang inibigay ko na kay Lord lahat. Umiiyak ako kay Lord habang nagwo-worship ako sa gabi. Umiiyak ako kay Lord, binibigay ko lahat yan kay Lord. Na sabi nga,
ibigay mo lahat sa Panginoon. At after that naman, bago ka matulog, nandun yung kagaanan. So it means, the light and the salt ay nasa iyo. Na nagliliwanag yung ilaw sa iyo. So, hindi mo na kailangan puntahan kumprontahin So, yung nga yung tinatawag na good works. Maging mabuti ka sa kapwa ka kahit inaalipusta ka na. But yung siguro yung kantiin ka na, ibang usapan na yan. But about the words na bibitawan nila, kayang-kaya ni Lord yan na isolve. Kayang-kaya ni Lord yan sabi nga ni Lord, siya ang gaganti para sa iyo. So ano pa? Surrender of everything to the Lord. Amen. So, doon na po tayo sa to be conclude po. So, yung pong ano ko lang po ulit yung sa salt. Salt is the symbolize. Sumisimbolo po ito ng ating kabutihang loob. And yung pong ilaw, ito po yung ating mga good works. And then yung pong let your light shine, sabi nga na hayaan mo na yung ilaw mo ay magliwanag. Yung po ay not for you. Yung po ay para sa ibang tao. Amen. So to be conclude po in Matthew, in our whole verse, Matthew 5 verse 13 to 16. Sabi nga, na kung saan tinawag niya ang kanyang mga tagasunod or tayo na maging isang asin ng mundo, maging isang asin ng mundo at ilaw ng sanlibutan. So means, andun yung command ng Panginoon. May command si Lord sa ating lahat na magsilbing good influence at magbigay ng kahulugan, magandang kahulugan o magandang impluensya sa buong mundo at magdala or maipakita ang katotohanan sa mundong punong-puno ng kasamaan or kadiliman. So dapat po, kasi ngayon, totoo naman po, ang mundo ay punong-puno na ng kasamaan. Eh kung susunod pa tayo doon, kung aayon pa tayo sa ginagawa ng mga masasama sa mundo, so wala na pong asin, wala nang magsisilbing asin at ilaw sa mundo. Wala nang magliliwanag na ilaw sa mundo. Kung pati tayo ay susunod or makikiayon or makikisali sa kasamaan ng mundo. So ngayon po, kailangan natin na we just pray. Ipag-pray po natin ang ating, not only our country, but buong mundo kasi punong-puno na po talaga ang kasamaan. But wala naman pong imposible. Pag talagang si Lord ang kumilos, siguro one day, hindi po imposible na ang buong mundo ay magliwanag kasi everybody's magkakaroon ng salt and light sa puso at magliliwanag ang kanilang ilaw sa kanilang buhay. Yun lang po. Maraming salamat po.